Araw sa inyong lahat guys. Ngayong araw na ito guys, pakita ko sa inyo kung paano gumawa ng bibingka sa aking version lang. Na panood ko lang din ito sa YouTube. So gayahin ko. Yan. Ito na yung bigas na aking binabad kagabi. Yan. Ngayon igagaling ko na, may blender na ako dito. Ang gagawin ko nito ay aking huhugasan para yung matanggal yung amoy niya. So huhugasan ko siya guys. Dali lang ha. Ayan guys, ibubuhos ko yung tubig na pinagbabaran ko kagabi. Buong gabi ko ito binabad. Yung pwede tayong gumamit na bigas yung buhaghag para sa bibingka. Bali ang ginawa ko na ito ay 2 kilos ito. 2 kilos na rice. So ngayon, huhugasan ko lang siya para matanggal yung amoy niya guys. Pero kahapon, ano na ito, hugasan ko na siya ng gusto. So, bali, hugasan ko na siya para matanggal yung, ano niya, yung amoy niya. Kasi, igagaling ko na siya, guys. Akin ang i-blender. Kasi baka madatnan ako ng walang ilaw, brown out. Kaya yun, i-ano ko na siya. Ihihiling ko na siya. So, pwede na ito. Mabanlawan, tapos ko na banlawan. Lagyan ko lang siyang tubig para sa aking pagaling nitong ito. So, ito na. Bale, lulubugin ko sa tubig na ito para ano siya, yung para sa galungan. Yan. Tapos ko na hinugasan, guys. Aking galingan, guys. Yan. At saka yung bigas ko, at saka yung isang planggana na, tawag sa amin planggana na ito na para paglalagyan ko na giniling ko. So ngayon, mag-start na tayo magiling guys. Yan, ilalagay na natin dito. Lagyan na natin para baka madatnan ako ng ano, ng brown out. Dahan-dahan ko lang i-ano. Yan. Bale, ito yung apat na nyo guys na aking kinagod, napagod ako, sakit ng likod ko guys sa apat na nyog ito. So ngayon, ang gagawin ko guys, pipigain natin muna. So, pero before natin ipipigain, iganon-ganon natin para malambot siya. Ganon yung technique yan, ganyan. Yan. Para siya malambot. Yung parang yung tubig niya, katas niya talaga ay madala natin, makuha natin guys. So, kaya kailangan natin pigain muna bago natin pigain sa tubig para madala siya ganyan. So, since 2 kilo ang ginawa ko, maglagay ako dito sa tubig ng yung ay 2 cups. 1, 2. Yan, 2 cups. Pagpigain ng gusti para ano siya. Makuha natin yung pure na nagata guys. Pagod ako sa pagkagod ng nyug. Wala akong mautusan dahil maaga pa. Kaya naisipan ko na i-blender ko na din yung rice ko. Kasi baka maabutan ako ng brown out. Kaya tinuloy-tuloy ko na yung
trabaho ko kasi paghintuan ko, tinatamad ako. Kaya, yun, ako na ang nagkagod. Yan. Piga-piga pag may time. So, pure na pure talaga ang gata, guys. Guys, yung piniga kong gata, linuto ko muna siya bago natin i-mix sa ating rice na powder. Yan, lulutuin natin muna siya hanggang mag-oil siya. Yan. So, i-mix lang natin yan muna para hindi siya magdikit-dikit. Yan. Pag okay na siya, yung pwede na siya yung kumukulo na siya na re-react na siya na mag-oil, pwede na natin patayin, guys. Guys, kumukulo na ang aking gata. Yan. Ito, guys, ang purpose niya, kaya linuluto natin itong gata na ito para hindi siya madaling mapanis. Para magstay yung bibingka natin 6 days. Hindi yan napapanis. Kaya lulutuin ang ating gata para safe tayong kumain. So, hindi pa ito, pakuluin pa natin, as in pakuluin hanggang mag-oil siya. At masarap siya, guys, pag linuluto mo muna ang gata bago mo ilagay sa bibingka. Yun, so makulo siya, guys. Guys, ito, natapos ko na siya ng giling. Ngayon, i-mix ko na siya dito lahat ng aking ingredients. Yan. Buhos natin dito muna ang ating gata na linuto. Dito na siya, guys. Lumamig na siya. So, i-mix natin siya dito. Yan. Kasi para hindi siya masayang. Ngayon natin. Tapos, ilagay na natin, supposed to be ang gagamitin ko, white, wala akong, kasi nakalimutan ko magpabili kahapon. So, bali, ang gagamitin ko, 1 kilo sa dalawang kilo na bigas. So, 1 kilo na sugar. Yan. Tapos, ilagay na natin din yung yeast. Yeast, dahil ito yung nagbibigay ng, amoy na maasim-asim. Yan. Lang siya, 1 teaspoon, 2 teaspoon and a half. Tapos, ihalo na natin din yung, baking. Yung baking niya kahit, kasi lang ito, 1 teaspoon lang. 5. Yan. Tapos, imimix na natin, guys, ang lahat. Yan. Lalagyan natin mamaya ng asin, pero kaunti lang para ma-level up yung flavors niya. Yan. Kasi yung asin na ito magbibigay na bagal na pampatubo sa ating binibig. So, huli na natin siya ilagay. So, after natin ito i-mix natin, mix and mix. Ipatubuin natin i-rest natin siya ng 45 minutes or 1 hour, pwede din. Yan. Pero napapadami siguro ito ng tubig at ito napapadami. I-mix lang natin. Medyo may naubo pa ako. Nagaling ako sa sakit, kaya ito yung ubo ko hindi na tatanggal. Kasi ang panahon dito sa amin ay uulan, iinit na malakas. Yung
i-ano lang natin. Halo-haloin natin na ano siya. Para ano, mamimix lahat yung nagbuo-buo na ano. Baking powder ba ito or yeast? Yan. Gagamitan ko ng mixer, guys. Ayan. Gagamitan ko siya. Ayan, para maganda siya. Yung iba dyan, guys, nilalagyan nila ng itlog. Pero hindi na ako lalagyan ng itlog. Pero hindi siya, lalagyan na siya ng itlog. I-mix mo mabuti para yung sugar, mamelse din pati yung yeast. May mix lahat dyan. Mix lang. Halo-haloin. Yan. Hanggang maano siya. Nag-ano ako ng extra gata dyan. Akala ko nakulangan ako. Yung kanilang piniga ako, nagpiga lang ako ng isang cup. Linagyan ko ng isang cup. Para kung for in case makulangan ako. Yan. So, ito guys. Tatakpan ko siya. I-rest natin ng 45 minutes or 1 hour. Ayan guys, i-rest natin siya. So, abangan ang kabanata. Sa ang aking paglalagyan, dalawang size. Yung maliit siya, at saka ito medium, at saka may malaki. Dahil guys, ibebenta ko ito. Instead, ang ilalagay ko na dahon, ilalagay ko siya ng large siya guys, large. So, panoorin nyo guys kung ano yung, ilalagyan ko siya ng ganitong large, ganyan. Para siya dumikit, as in dumikit siya. Hindi siya, para hindi siya sticky. So, lalagyan ko siya ng large, ganyan. Bawat isa-isa, lalagyan ko siya ng large. So, yan ang technique ko. Kasi, ako lang mag-isa, nahirapan ako, may baby pa. So, ang ginawa ko, hindi na ako ginamit ng dahon na saging. So, ito na lang ginamit ko. Lagyan ko siya ng large para hindi siya didikit yung bibingka natin. Madali lang siya. Madali lang siya. Yan, tingnan nyo yung baby ko. Yan. Iyak-iyak na siya. Hindi ko bilisan dahil nga siguro naghingi ito ng baby. Wait lang baby ha, wait lang. Wait lang. Meme ikaw? Dede ikaw? Pinakain ko na ito pero ayun po, bakit sa iiyak-iyak siya? Bigay ng attention. Lalagyan ko siya ng maraming kasi para bubuka kayo produkto. Nabili ko ito sa online guys. Yan. Doon mahal ito. 12 pieces na try ko. Pero nagustuhan ko yung size niya. Yan itong size ito. Yan. 12 pieces. Ito maliliit. Baby, wait lang baby ha. Wait lang. May ginagawa pa si mama. Yan guys. Patuloy lang. Naglagay hanggang matapos. Paglalagay ng large sa mall. Sa mga paglalagay ng bibingka. Yan. Ayan guys, umalsa na siya guys. Tingnan nyo. So, maganda talaga yung yeast na ginamit ko siya. Talaga. Kasi bagong bili yun. Tubong-tubo na siya guys. Yan. Ilalagay ko na siya ngayon sa urmahan para ready to cook na siya guys. Yan. Gagamit ako ng pitcher.
para mabilis siya ibuhos. Lagay ko na siya sa umahan. Huwag gaanong ipuno siya kasi tutubo yan siya, guys. Tutubo yan siya. Hindi na ako gumamit ng daon saging. Linagyan ko na lang siya ng large. So, yan. Ganito yan, guys. Huwag na gaanong punuin dahil tutubo siya. Baka ano siya. Lalampas. Ngayon guys, is ready to cook na ito guys. Na 30 minutes. 30 minutes siya iluluto. Guys, ito na yung bibingka ang production niya. Yan. Ready to benta na guys. Yan. Square. Yan. Thank you for watching.